Supermajority sa Kamara na hindi maaagaw ang liderato sa mababang kapulungan mula kay House Speaker Martin Romualdez sa pagpasok ng 20th Congress. At kung kay House Deputy Speaker Quezon Representative J.J. Suarez, pirmado na ng hindi po bababa sa 240 mga kongresista ang manifesto support sa liderato po ni Romualdez. Detalye mula po kay Vic Suminta. Ladies and gentlemen of this distinguished body, bagamat may nagtatangka sa posisyon ni House Speaker Martin Romualdez bilang Speaker ng House of Representatives sa pagpasok ng 20th Congress, tapos na umano ang bilangan ng suporta. Itong inihayag ni House Deputy Speaker Quezon Representative J.J. Suarez sa isang statement na inilabas sa House media. Sinabi ni Suarez na lumagdana sa isang manifesto of support ang 240 na House members na bumubuo ng 20th Congress, lagpas sa 2/3 ng 315 upuan sa Kamara kasamang party list groups. Ay kay Suarez, ang suporta sa liderato ni House Speaker Martin Romualdez ay sinang-ayunan ng mga political party sa Kamara na kinabibilangan ng Lakas CMD, National Unity Party, Nationalist People's Coalition, Nationalista Party, Partido Liberal ng Pilipinas at Party List Coalition Foundation. Batay sa report, target umano ang speakership ng 20th Congress ni Napapolod Representative Albi Benitez, Presidential Uncle Ilocos Norte Representative Angelo Marcos Barba at si Davao Representative Paulo Duterte, batay sa mungkahi ni Vice President Sara Duterte. Vic Suminta para sa mata ng Agila, matatag, matapang na matapat. Kumbinsido naman ng isang dating mambabatas na bumoto ang maraming Pilipino sa mga kandidatong iniisip nila makapagbibigay ng solusyon sa mga problema ng bayan tulad ng kagutuman, mataas ang presyo ng bilihin at serbisyo. Earl Brigas sa balita. Hindi na naging issue sa maraming Pilipino ang issue ng bansa sa China, lalo na sa usaping teritoryo sa West Philippine Sea. Yan ang nakita ngayon ni dating Senadora Amy Cosapin sa naging bagong setup o maituturi na nakakagulat na resulta ng Magic 12 na malayong-malayo sa mga nagdaang survey. Ayon kay Cosapin, naging malaking epekto sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin, pagtaas ng singil sa serbisyo at iba pa, na naging basihan ng maraming botante ang plataforma ng mga kumandidato kay eleksyon. Obviously, sa resulta ng eleksyon, naging epektibo. Ang nangyari lang, nagkalat lang sila ng lalini. Nagkalat lang sila ng nanakot, pag-aalinlangan. That was all that was garnered from that kind of a campaign.